Network Entertainment. What's up? Welcome to Walang Edit Edit. This is another Green Room episode, and today I'm with one of my bestest friends in the world. And kasama ko dito si Arlu Yuzon. Hello guys. So si Arlu ay isang one of the young creatives na nanalo sa Campaigns Southeast. Tama ba? Parang na-fuck up Campaign yun. Asia. Campaign Asia Awards. Pero finalist lang ah. Wag mo sabihin yun, pinapaganda sige. nga na. Sige. Oo. Muntik siya mag-champion, nadaya Muntik lang na. siya. Muntik. And also a Kidlat awardee in advertising industry. Nadaya din siya doon. But we are here to talk about some conspiracy theorists. Kasi si Arlu napupuyat to kakanood ng mga alien Ay. bullshit. Buti nga At, pinapatulan mo eh. yung Buti alien. nakikinig ka eh. Oh, may one time nag-usap tayo until 3 a.m. yata. About, napunta tayo sa rabbit hole ng aliens. Pero I have to say, medyo nakakaba yung setup ngayon kasi lagi kami nagkukwentuhan pero ngayon lang may camera. Yeah, hindi mo lang alam pero Nakapanibago, nire-record ko yung iba. Puta. Oh, parang pang-blackmail ko yun, parang Epstein. Speaking of Epstein. Speaking of Epstein. Speaking Okay, let's go! Epstein Files! Anong latest update? Epstein Files? Well, sa pagkakaalam ko nag-release sila na yung FBI, nag-release sila ng 3 million pages worth of documents including pictures, Okay. sound bites, emails, as in lahat. So, bahala na. Kumbaga sabi nila, dami nito. Release And ko na ng lahat. hindi mo naman may isa-isa yun eh. Hindi nga. Kahit gaano kayo kadami inside a room. And FBI to, di ba? Like, FBI. pag-umayari ng government na ngayon. Yes. Yung- Natagalan nga sila eh. Oo. Na-delay sila. Parang lumagpas na sila dun sa deadline. Kasi nga sobrang dami. Hindi nila in-expect na 3 million. Tsaka ang dami nilang mga mali-mali din. Usually, di ba, pag may victims, tatakpan mo yung pangalan. May mga, sa out of 3 million, may mga 6 na beses na lumabas yung pangalan. Hindi nila na bura. Meaning, wait lang. Meaning, so, usually dapat tatakpan mo, si Mr. Abalos. Atakpan natin niya kasi baka kuyugin si Mr. Abalos. Naano ka sa Epstein? Wait lang, bakit mo? So, kailangan nila protektahan yung Yung mga victims, tao. yung victims. Yung victims. Yung victims. Hindi yung mga, well, suspect. at this point kasi alleged eh. Pero hindi nila tinakpan yung mga pangalan nila. Bill Gates. Yun Alam nga eh. natin na si Bill Gates ay kausap niya sa email. Oo. Diba? Among other people. Trump. Okay, para baka we're getting too ahead of ourselves. Para sa mga tao hindi alam kung ano ang Epstein Files. Stop fucking living under a rock. Stop fucking living on that. Oo. At makinig kayo ng balita sa States. Pero alam nyo, kapag nag-search kayo ng Epstein Files sa YouTube, so the other night nag-search ako, Epstein Files. Sinasuggest sa'yo ng YouTube, Epstein Files, Tagalog. Tagalog kasi merong mga content creator Ito na mga idol. Mga idol, ito ang nangyayari sa Epstein Files ngayon. Na-redact na mga idol yung mga pangalan. Hindi lahat si Bisaya, pero Okay, sorry, siguro sorry. maraming interested din sa kasi iba ang Epstein Files sa Bisaya culture, Chong. Wait, ha? Alam niyo ba 'yun? What do you mean? hindi mo 'to nabalitaan. May Epstein Bef- Files before- version, pero local flavor. Okay. Alam mo ba na bago pumutok yung Epstein Files, bago sumabog, tol, nagkaroon ng epidemic ng mga puno ng saging na nabubutas. Okay. Nakita mo yun? Ah. Yun ang mga unang biktima. Yun ang flashlight. Yun ang flashlight. Kabisayaan. Okay. Yun ang version ng Epstein Files. Pero feeling ko rin feeling ko may Epstein Files ang Pilipinas na I think never
lalabas. Meaning, Talaga? lahat ng nangyayari sa Epstein files, feeling ko may version sa kahit anong bansa. Feeling ko lahat ng merong power sa government, imposibleng wala silang ganong version. Oo. In fact, eto, na dahil sa kakanood ko ng mga conspiracy videos, Chong, kapag lumalabas na siya sa mainstream, the more na dapat mong pagdudahan. Okay. May reason kung bakit nakatago yung mga ibang conspiracy. That's why they stay conspiracy. Kasi nga hindi mo sila dapat malaman. Pero, wait, lahat ng conspiracy theories before, napatunayan na totoo ngayon eh. It's at some form or way, lumalabas sila. Pero kapag ganito ka-intentional, may agenda yan. Meaning pag nilabas nila. Pag nilabas na, kunwari, may buy-in na ng media, may buy-in na ng presidente, may buy-in na ng mga politicians. Oh, sige, labas natin. May agenda yan for sure. Either to distract the people or to like control the narrative. Meron yan. I'm sure, syempre, all well and good, justice to the victims, of course. Pero gamitan lang yan, Chong. Same thing dito. Nabalita mo yung recently sa Pilipinas, yung nakulong na, hindi siya vlogger eh. Parang political figure siya. Pero parang rage baiter siya. Si Sino? FLM. Yung kumakain? Oo, yung kumakain. Nahuli siya recently. Habang kumakain. Habang kumakain siya ng salad. Tapos, ito na yung dessert. Diba? So, parang nahuli siya. And then, sinasabi nila, talaga, doon nag-focus yung online community. Na habang kumakain siya. Tsaka hindi lang yun, na siya yung nahuli para ma-divert yata yung attention sa other bigger shit na nangyari sa mundo. So, same thing with all over the world, na parang, Same thing. okay, lalabas namin to para ma-distract kayo sa totoong ginagawa namin. Ito lang, kunwari, although tayo kasi sloppy pa tayo dun eh. Oh. Parang medyo bobo pa tayo pagdating sa ganyan, sa diversion. Kasi kung critical thinker ka, madali mo maano na, putya, ginugulo niyo lang yung usapan eh. Kasi ito yung topic eh. Sa states or sa ibang countries, medyo sleek sila about it. What do you mean? Kunwari yan, Epstein files, nobody would think na, this is a distraction. Surface level, justice. Oh shit, ang laki nito, gago, si Trump kasama. Pero you would think si Trump yung president, bro. Control din na parang, sige, ilagay mo lang dyan yung pangalan ko para di mo biased. Talaga? Ay, when you watch enough, everything's intentional. Every information na intentional nilalabas, mainstream media, intentional, meron niyang agenda. Minsan magsasacrifice sila ng konting tao, mga konting scandal about themselves to protect the bigger thing. Okay. Eto, balik tayo sa Epstein files. Kasi nanood ako ng Filthy Rich. Oh shit. Ni Epstein sa Netflix. Available siya. May isang interview yata doon na tinatanong siya na parang nanggaling ba yung pera mo sa, kumbaga dirty money ba yung pera mo? Yun yung basically yun yung tanong. Tapos hindi niya dinedeny. Dinadivert niya. Na parang everything I did was legal. Blah, blah, blah. Ganun Sobrang yung, vague. Sobrang hindi niya sinagot. Parang may way around it siya. Tapos, meron pa siyang nagsabi na, sabi niya yung devil daw has some kind of, misunderstood daw yung devil. Misunderstood yung devil? Along those lines. Edgy pala to si Jeffrey Epstein. Tapos, tinanong ng interviewer, do you consider yourself as the devil? Tapos ngumiti lang siya. Ay, napanood ko to. Na parang, gago. Ganun ba yung ego ng mga taong to? Hindi, tsaka tol, eto pa. May part nung interview na tinatanong siya, so you're a tier 3 sexual offender. Tapos kinirect niya pa, tier 1. Oh, lol! Tier 1. Na para bang, wag mo minamalit tier 1 ako, Chong. Hindi ako naghirap para tawagin mo akong Tier 3? Tier 3? Tier 1 ako, boy. Okay. So, shit, may ganun, no? May pagka-bragger siya sa mga crime na hindi niya dinedeny. Dinedeny.
Sobrang obvious. Or is Tsaka- it part of marketing? I don't know. Maybe kasi baka hindi niya inisip na darating yung araw na bubulat-lat to lahat. Okay. Parang nandun na siya sa point na, okay, bisita ko si Prince Andrew, andun si Trump, dito sa kabila, baka andun si Jay-Z, nasa labas si pangalan nung Hillary Clinton. Kumbaga surrounded siya ng power eh. Imposibleng Totoo. makakana ako. Nandun eh. Na Nandun parang, na eh. lahat ng powerful people nasa room with me at may pang-blackmail ako sa lahat ng to. Mismo. Diba? Yun kasing ginagawa ni Epstein. Mm. Diba? Sabi niya, meron pang nagsabi na galing siyang CIA before. Sabi Nila, 1980s yata. Nagtrabaho siya for a CIA agency. For whatever. Kung sa Austria yata yun. Austria? Search nyo na lang. I-fact check nyo na lang. Tapos dun siya naghanap ng intel sa mga tao. Ooh. Ngayon, ang ginagawa niya, di ko alam kung tama rin to bina-blackmail niya tong mga powerful people by messaging them na, hey, I know something about this. Maybe we can do something. Maybe you can scratch my back, I scratch yours. So, yumayaman si Epstein by way of blackmailing powerful people. Kung ayaw mo lumabas to. Oo, give me money. Pero hindi lang yun. Nagbibigay siya ng bone sa mga bina-blackmail niya. Meaning, Shit. sige, gawa natin ng paraan. Blackmail, mukhang nakakatakot ako. Pero gusto ko may relationship pa rin tayo. Ooh. Bibigyan kita ng perks. 'Di ba? Bigyan kita ng mga, diyan na papasok yung mga sexual abuse na nangyayari sa underage people. Hindi lang siya girls boys. You know, may mga children, bro. May mga babies pa nga May code pa nga sila Years back. Pumutok tong Pizzagate theory. If hindi nyo alam, i-search nyo lang. Kasi masyado siyang mahaba. Pero ang essence ng Pizzagate ay merong pizza chain of pizza restaurants sa States. Wild to may chain of pizza restaurants sa States na merong underground tunnels. They connect to each other. Doon nila sinasmuggle yung mga bata. Pizza, hot dogs, ice cream, all food, diba? So, kapag mag-i-email sila, gusto ka ng pizza, extra cheese, ganyan. Tapos samahan mo ng mga benting ice cream. Merong actual email to, Merong email between politicians. I forgot kung sino. Basta within the circle of Hillary Clinton, Barack Obama. Bro. Weird email, bro. Nag-order sila ng sandamakmak na insane amounts of hot dogs, pizza, ice cream. Tapos nag-reply sa kanya, do you want me to get it from the same place as last time? Yes. Pero pag tinignan mo yung number, sobrang dami. So, may nag-deduce na parang pizza, ice cream, hot dogs always come in weird context sa mga emails na to. Parang kung na rin nag-uusap tayo, kamusta yung bakasyon mo okay naman. By the way, may pizza ka pa dyan? As in, ini-insert nila. Ini-insert, parang code siya, pero out of place nowhere. siya. Parang out of place. So, parang, kamusta? Sign na ba natin tong contract na to? By the way, yung pizza ko dito, bago gusto mo. Parang gano'n. Mismo. Parang, by the way, out of talaga siya? Out of context, out of place. Okay. So, may nagde-deduce. Gago. Code ang pizza, code ang hot dogs, code ang ice cream. So, pizza, if I'm not mistaken, pizza stands for parang mga little girls. Hot dogs, little boys. Iba pa yung parang cream cheese, iba pa yung ice cream. Pero lahat pagkain. Grapefruit soda ba yan? Ewan ko, basta food. Tapos, parang isa Epstein, di ba nag-release na ng 3 million parang pages. Sobrang daming lumabas na beses yung mga words na yun. Kasi pwede mo i-control F. Control find. Tapos mag-keyword ka lang. Tapos lalabas lahat. Kaya nga nila nalaman na ang daming mention ng Philippines dun, di ba? Alam mo ba yun? Yung mga kasambahay, dude. Sir. Sabi ni Sir Epstein, magkaon daw kayo ng pizza. Anong schedule ang... Tol, sila yung naglilinis nun.
Tagalinis din sila doon. Well, kasi What may a fucking stereotype. Pati sa island nyo, sir, maglilinis pa rin kami. Ang ganda daw, Hindi ba sapat? Wala eh. Na naglilinis na kami sa sarili naming country. Pag ismuggle nyo kami sa island nyo, maglinis pa rin kami ng, ay, Diyos ko. Stereotype. Alam mo, maganda pa nun. Sobrang Pinoy eh. Nag-post yung isang staff, may bossing. May busing. Tapos bro, si Jeff Epstein katabi niya, may bossing. As in, so, hindi mo maitatanggi. Sa Facebook? Sa Facebook. Oo. Ito yung walang comment, pero pwede mo i-share. Oo. As in, tapos sobrang casual lang with Bill Clinton. So, hindi mo maitatanggi. Ay, gagi. Mga Pinoy, oh. Sobrang hospitable. Dapat interviewin yung mga yun eh. Like sa Jessica Soho. Hindi natin alam kung nasa na sila eh. Pero may pangalan sila sa May Facebook. pangalan sila. Actually, ito nga. Nagsimula po lahat yun noong 1971. Sabi niya, We were minding our own business. dili ko naman knows. Dili. Mga children pa lang. Akala ko pizza talaga yun, sir. Pero pagkapunta ko doon, hala ka. Mga little girls. Fucked Mga up. fucked up talaga, sir. Kaya Fucked sabi up. ko, Sir Bill, hindi naman to yung napag-usapan natin. Napag-usapan natin ice cream, sorbites ba? O, bago natin na pag ano yan, picture mo tayo, may boosing. May busing and Sir Bill. Sir Bill? Oo. Tol, pero eto nga, 'di ba nire-redact yung victims? Medyo may racist layers pa yan. Kasi lahat ng mga Pinoy hindi ni-redact. Parang ano to, Mrs. Reyes, wag mo i-redact yan mo, Pinoy yan eh. Kumbaga lahat ng staff, well, kasi siguro tinrato nila as accomplice. So Oo. hindi nila ni-redact. Pero lahat ng Pinoy hindi. Tinitake advantage talaga yung mga Pinoy sa sa kakulangan sa pera. Oh, chong. Like, okay, bigyan kita bribe. Kahit ako eh. Huwag Diba? na tayo magmalinis. Kung ikaw, naghihirap ka sa buhay, Oo. tapos, oy, meron akong, bigyan kita ng 150. 150? 150, sir. Alam Hindi, mo- deliver ka lang pizza. Brad, kasi sa lahat ng, let's say lahat ng madami kang offer kasambahay. Okay, sa kapitbahay mo, sa kabilang barangay, ito yung goal, yung pinakamagandang kasambahay job offer eh. Top tier. Top tier to, Top bro. tier to. Oh, merong guest room ka. May guest room sa isla. May driver ka. May driver ka. Tapos, pwede mo makasama sila. Bill Clinton, Oo. A-list celebrities. May nagpe-FaceTime no. Ma! Andito si Sir Bill Clinton. Oo. Mahilig pala sa little girls. Ba't ang bata nung kasama niya? Hindi, anak niya yan. Huwag ka na mag-chismoso dyan. May picture. Papadalhan kita ng Irish Spring, ha? Oo. Irish Spring. Hindi, sabi kasi sabi si Sir Bill, libre na daw yan. Kasi binigyan ko siya ng 10 pizzas. Irish Spring. Alam mo, Irish Spring na nakikita ko lang yan sa Landers Landers. sa SNR. SNR. Ah. So, pag Irish Spring, imported din. Imported yan. Yan ang sinasmuggle na mga... Oo. Oo. Walang shortage ng Irish Spring sa Epstein Island. Yun ang ginagawang codename dapat. Irish Kasi, Spring. kunyari Pinoy ka. Pag ginawa mong pasalubong, ang code mo sa pasalubong, Irish Spring. Irish Spring, tapos nagkasmuggle ka ng mga... Ooh. Hindi ka mahuli doon, men. Alam mo, that explains why ang daming anak ng kasambahay ang pangalan Irish. Seryoso? Diba? Parang pag sinabi mong Irish, Seryoso ba? okay ka lang. Kamusta Irish? feeling ko lang. Tayo na. Okay. Yun. Okay. Irish Spring. Parang, papangalan ko dito. Irish. Okay. Patunog pangalan din siya eh. Irish Spring Reyes. Di ba? Ano siya, may tunog siyang ganun eh. But anyway, yun. So, Eto, I have to ask. Ano yung pinaka-fucked? Kasi ako meron din nakita dude. fucked up eh. 3 million files yun. I think wala pang 10% yung na-upload, no? kalahati pa nga lang yun eh. Ang sabi nila, sobrang dami. Pwede bang half muna? Okay. 3 million muna out of like the 6 or 7 million. Okay, 3 million muna.
Pero ang total, alam na nila yung total. Alam na nila yung total, parang nasa 6 million nga. Merong compose yun ng files, Lahat. photos, videos. Lahat, bro. Hindi na nila emails. sinegregate. Okay. Lahat yun nandun Buti na. na lang may control F talaga, no? In fact, kapag pumunta ka dun sa website, kasi parang gumawa sila ng special website. Pwede ba natin ma-access? I think, oo. Okay. Pwede ka pumunta sa website, search mo lang, Epstein Files, FBI. Meron silang website na nandun lahat. Tapos sa search mo, Philippines. Grabe, yan ang rabbit hole. Yan ang rabbit Na hole. pwede sa public. Oo. 'Di ba? Alam mo bakit? Kasi, going back dun sa distraction angle, may microsite ka, parang meron kang, ito muna, ito muna, iwan ko muna yan Actually, gagawin silang iba. Okay. I legitimately believe na may something worse. Ano yung pinaka-fucked up na nakita mong Nakita ko? sa story Shit, or video, photo Fuck. sa Epstein file? Okay. Hindi to yung pinaka-graphic, Mm. pero pinaka-disturbing siya kasi ano yung nangyari after? So may video si Epstein sa kusina. Nakikipaghabulan siya. To lang weird. Kanino? Eto nga. So naka-blackout yung figure na hinahabol niya. Yung habulan talaga na sumasampa pa si Jeff dun sa counter, tapos bababa siya, haharangan niya, tapos tatakbo yung isa. Dahil kitchen counter siya, natamaan ng reflection yung counter dun sa tumatakbo. So nakita. Nakita. Bata. Fuck! As in, Bata. umiiyak. Hindi mo makikita yung facial expression. Pero dun sa reflection, enough to parang gauge kung ano yung gano'n siya katangkad. Kasi tsaka yung reduction, maliit in relation sa kanya Yung black screen na nakatakip. So, maano mo talaga na, gago, bata yung kalaro niya dun. Bro, naghahabulan sila dun. Tsaka, ang tumatawa lang, parang mga adults. Shit. Hindi siya mag-isa dun May mga adults dun Anong race yung bata? Kita mo yun sa reflection. Siguro Caucasian. 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 Okay. Hey, you can check for yourself. Kasi You can mas check weird, yourself. alam mo, if dark-skinned yung bata. Bakit? Medyo mas masama siya. Dahil, I think, mas weird kung sipin mo dark-skinned. tumatakbo. Bata. Sabihin nating black. Skinned. Okay. Na bata. Black skin kid. Okay. Tumatakbo. Oh. Hinahabol ng white person. I mean, Di ba? Para I siyang mean. Ba't siya tatakbo? Baka nakataka siya. 10-8, may na. 10-8, pare. 10-8, Chong. red dress, medium build. Hindi, Caucasian siya. Okay. Bata. Okay. Kasi, nakat yung video, naghahabulan pa sila. So, ano nangyari nung nahabol niya? Shit. Ang weird kasi nung dynamic na hindi naman niya kamag-anak, tapos naghahabulan sila dun. For sure, well, Weird. bumibili siya ng mga bata, di ba? From poor parents. Yun nga. Actually, bro, may napanood akong interview na galing daw siya dun. Hindi natin alam kung legit. Pero ano daw talaga, kapag mahirap ka, kunwari, the poor whites. Poor whites. Poor whites. Sabi ni Dave Chappelle, the poor whites. May H yun sa simula. whites. Poor whites. Etong mga poor whites, ano daw nila yan, sideline nila yan, mag-aanak sila para ibenta. Putang ina. So, kanila Tol. talaga. Oo. So, Shit. isa siya doon. Tapos na fuck up yung mind niya. Ang naging resort niya is mag-military ako. Discipline. Some sort of parang to get my head straight. Discipline, parang structure. Pero hindi niya nakalimutan ever yung nangyari sa kanya dun. Shit. Sabi- Alam mong traumatized lahat ng in-interview Oo naman. Galing Epstein Island. Oo naman. Na survival talaga. Oo, yung bro. nangyari. It's like parang, fuck, buti nakatakas ako. Tsaka isla siya Oo. Wala kang pupuntahan, Chong. Feeling ko talaga sa Pilipinas marami. Isla tayo Oo. Ang daming ang walang pangalan na isla dito, alam mo ba? Oo, marami. Kasi naman, minsan, pag high tide, nawawala sila. Iba yung bilang na islands kapag low tide Hindi ko alam Dumadami, yan. Chong. Okay. Pero, yun, madaming walang pangalan. May nakita ako, parang
may picture si Epstein. Nakaupo lang siya. Ganyang couch mismo. Ganito. Nakaganyan siya. Tapos meron lang baby na walang support. Nakadapa lang dyan sa gilid. Ay, gago. Nakaganon. Oh, parang, alam mo yung sa Toy Story? na pag, Andy's coming! Nakaganon lang yung bata. Gago. Tsaka, hindi nga nakaano sa kanya, nandito lang Para siyang stuffed toy. Tol. Na parang, hindi, iyakan mo na yung bata. So, Iyakan mo, kain may yan. 3 pa ako dyan, no? Mainit-init pa. Diba? So parang wala. Feeling ko, if daily or weekly nangyayari yung mga activities na ganun sa kanila, wala na sa'yo yun eh. Wala. Ito pa. So, sabi mo disturbing, diba? Speaking of babies. So, by standard, nire-redact nila yung mga biktima, mga bata sa pictures, mga victims. Nire-redact nila lahat yan. There's this one picture though, na chicken, hilaw na manok, nakapatong sa chopping board. 2 manok. So, dito yung isa, dito yung isa. May isa pa sa gitna, pero nakatakip. So, isipin mo, bakit natatakpan yung manok? Baka branded, Magnolia siguro yung gitna. Sponsored siya ng Bounty Fresh. Bounty Fresh kasi yung dalawa. Sir, may tatak eh. Sorry. Ireda. Dumikit eh. Alam mo yun? May lockout ako, pre. may redact mo yan. Oh. Wag mo nang i-redact yung mga Pinoy, pero yung Magnolia, i-redact mo. By the way, hindi associated ang Magnolia at Bounty Fresh sa Epstein files. So, Dapat. Actually, Bounty Fresh kami sa bahay. Anyway. So, naka-redact to, bro. Pero, sa gilid, ito naman hindi mo alam kung intentional ba. I-redact mo na lang din. Hindi mo pa binuo. So, manok, naka-redact yung gitna, pero makikita mo yung part nung supposed wing nung manok. Tol, hindi mukhang wing. Kamay. Mukha siyang nakaganyan na leg ng hindi manok. Ano, bata? Mukhang bata. Fuck! Kadiri. Shit. Yun, disturbing yun. Graphically. Like, surface level disturbing shit. Kasi, naiinis ako sa mga pag-redact nila. Kasi mukhang walang alam sa Photoshop yung mga nagre-redact. tol, 3 million ba naman eh? Pero still, gamitan mo ng AI. Yeah, tama. Kasi yung reduction, yung pag-redact nila, square eh. Square. Alam mo yung parang, ano bang mabilis? Square. 3 million to, pre. Wag mo na Ikaw lang, tsaka ako. Wag mo na magic marker yan. Magpa-photoshop ka pa ba? Taray, magic marker. Oh, syempre. Tayo, creatives tayo. Alam naman nila, dati ka advertising. Nagpa-photoshop ka ba dati kapag ano? Hindi. Ano isa? Yung mas madali. Paint. MS Paint. Gago, hindi naman. Yung mas madali. Mas mabilis. Mas madali. Photoshop tsaka InDesign. Hindi gago. InDesign? InDesign ba yun? Ewan ko, yun lang yung may in eh. Baka yung mas mabilis. Yung pang layout, basta yung pang ginagamit sa mga dyaryo. Kahit i-Canva mo man lang yung pag-redact. Ngayon may Canva na. Anyway. Sabi ko nga sa'yo, lahat intentional. So sinasadya nila? Feeling ko sinadya nila parang, tignan yung hayop, di ba? Iniredact namin pero ito, clue. Tingin mo yung mga nagre-redact nag-e-enjoy. Gago, pre. Ilalabas ko yung kamay. Katawan lang lalagay ko. Hindi ko alam kung enjoy o parang gante. Parang inando. Lalabas ko to. Ang ina mo ka. Naglaga ka ng bata. Redacted. Air quotes. Kumbaga, ano na lang, compliance ba? Pero as the person who's doing the job, sorry. hindi, tangina mo, lalabas ko yung konti. Yung paanong baby lalabas ko. Sorry, ang liit kasi ng square eh. 3 million kasi. Damay. Anyway. Sorry ayun, na-chismis ka tuloy. Tingin mo, tutuloy-tuloy to, tong Epstein files? Depende. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I?
Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Alam mo yung gusto kong malaman? Kasi lahat ng bansa, makikita mo dun eh. May mga nababanggit na mga places. Feeling ko, sa mga bansang yon dapat pag-usapan. Like, kunyari sa atin, sa Pilipinas, nag-viral, di ba? Si Sir Bill, si Busing. May busing. Ganyan. Feeling ko, dapat mag-dig deeper pa. Kasi kung meron dun, malamang meron din dito, man. Yeah, most likely. Kasi government-controlled eh. Eto nga, bro. So, may tracking company sila na tinatrack nila yung mga phones. Hindi natin alam kung ano yung agenda nila. For no payment, for no fees, whatever, nag-provide sila ng information. By the way, na-track namin yung mga cellphone na in and out sa Epstein Island. Ito. Oh, shit. So, tinrace. Kita mo, bro, marami galing states. Siyempre. Within states yung island eh. Pero may mga galing Europe, may mga galing Middle East. All Cellphones to, ah. Cellphones. That doesn't mean na may ginawa sila. It just means na yung clientele niya ay global. Yeah. Na in and out Europe, marami sa states, ang dami sa states. Pero sabi nila, hindi namin alam kung ano yung agenda ng company na nagbigay sa amin itong anonymous data na to. It just goes to show na kung gusto nila, kaya nilang i-reveal din kung sino. Kasi meron ka na yung data ng phone na saan pumupunta. Track record. Siguro, I would assume na kaya nila i-trace kanino yun. 'Di ba? Pero pag bumili ka ng disposable, malalaman mo ba? Hindi. Yeah. Pero the fact na, I think enough na rin na the fact na nakikita nila kung saan galing. Saan papunta, saan galing. Enough na yun para maghalongkat ka dun sa bansang yun. Oo, parang place of interest na yun. ang naano lang sila is, bakit konti lang yung beses from Europe, si Prince Andrew laging pabalik-balik doon. So meaning, baka nga, nagba-burner phone siya pag pupunta siya doon. Maybe may mga couple days lang na, uy, trops, parang biglaan, sorry, may party ngayon. Sige na, wala siyang burner phone, sumama na lang siya. Biglaang yaya eh. Yung si ano din, di ba? Si Markle, si Meghan ano ba? Yeah, Meghan Markle. Asawa Ni Prince Harry. Oo. Nandun siya sa photo. Oo? Oo, kasama niya yung mga kasama sa Epstein Island. Nasa yacht. Nandun sila sa island. Hindi ko alam. Pero yung mga people na associated. Kasama niya. Actually, may journey si Meghan Markle eh. Meghan Markle ba pangalan niya? Hindi ko alam. Basta si wifey. Si wifey. Si Megs. Mm. Si Megs. Megan. A friend of the pod. Hindi, joke lang. Sorry, tagal ko nang gustong... Labas mo lang. Yeah, sorry. So, si Megs, dati siya eh, parang kakampi siya ng mga tao kasi, commoner. Dinidiscriminate sa Buckingham Palace kasi, morena. Shit, kampi kami sa'yo, Megs. Dala niya yung dukha eh. Oo eh. Image. Parang shit. Sinusundan ko yung... may show siya dati. Makakalimutan ko yung show. Pero dati kakampi niya yung mga tao. Show niya. Wish ko lang. Hindi gago. Parang hindi ko alam. Pretty Little Liars. Hindi ko sure kung Pretty Little Liars. Pero parang ganung show. Yung episode. Talaga? Oo, tol. Reality Artista show? siya dati. Hindi. Okay. Actual show. Anyway, so kampi yung mga tao sa kanya dati. Pero nung dumalas na sila sa media ni Harry, biglang ayaw na sa kanya ng mga tao eh. Parang weird pala talaga itong dalawang to eh. Right. And then, meron silang, feeling ko, wild yung kinks din nila. If you have that kind of money, kind of wealth, feeling ko, parang mag-iiba yung kink, magle-level up yung kinks mo. Yung taste mo sa food, mag-iiba. Exactly. So, wala ka na magawa eh. Parang, shit, lahat na, bili ko na, lahat na experience ko na, ano pa ba yung mga, alam mo yung kapag pumunta ka sa isang shop, kunwari sa Makati Cinema Square, mga bala ng PS2,
alam ko na itong mga ito. Meron ko ba siyang nakatago? Hindi mo pa pinibigay sa iba. Hindi na-release pa. Hindi na-release. Yung Indian yung narration. Ay, pag nag-DVD kayo, mga good stuff nandun sa likod eh. Meron pa kang GTA starring, Willie Revilla. May mga ganyan shit. Yun yung hinahanap nila, bro. Okay. Kasi pinag-usapan nila namin, paano ka makaka-develop ng taste na ang aabusuhin mo ay babies, bata. Pabalik no? Diba? Hindi kasi, it's never the other way around. Parang never ka naka-develop ng, hindi ko alam sa inyo wala naman akong problema. Pero never ka naka-develop ng kink sa senior citizen. Meron? May mga. Putang ina. Bro, meron. Kaya nga, di ba may MILF? May mga GILF. Mga grandmas. Sa 80s. Ganyan, tatlong dude. ubo. Pataas. Dude, feeling ko yung... Okay. Pa-specific ng pa-specific, no? Mm. Hindi lang basta lola. Gusto ko yung citizen ng Makati, yung libre sa sine. Yung nabigyan ng cake na libre. Nabigyan ng cake na chiffon. Oo. Yung merong Pasig go bag. In fairness, ang ganda ng Pasig. Maganda. Ang dami nagsasabi. Bro, the best ng Pasig go bag. Go bag. Go bag. May yung medyo may excite kang mag-earthquake. Oo, kasi shit, time to break out. Tangina, kailan ba? Kailan ba? Pasan mo lang dito habang natutulog ka. Go, game na! Puta, vertigo pa. Meron, bro. I'm sure, feeling ko nga yung spectrum ng kinks, sobrang lawak. Sobrang lawak. Siyempre, yung iba mas pronounced lang sa iba. Yung iba sobrang tago. Kink pa rin ba pag abuse na? Yes. Feeling ko, just like any preference, it can cross the line. It's still a kink, pero it's an abusive kink. It's a bad kink. Here's my problem sa word kink. It sounds so acceptable. I get kink it. ko kasi yan Kink ko kasi. It's art. It's art. The way na ginagamit yung art. Parang sinasabi nila, parang wag nyo silang i-shame sa kink nila. Pero hindi lahat ng kink acceptable. Hindi. Diyos ko, alam naman natin siguro yung tama sa mali, di ba? Tsaka, kunyari, pedophilia was never acceptable. Yeah, but you can say that it's a kink. Ang kink niya. Kasi, naturally, scientifically, yun yung urges ng tao na pedophile. Hindi kami. Yung mga pedophile, ganun yung Yeah, exactly. Normal. Hindi, doon talaga ako na-turn on. I'm sure na kung may other way, tatry nilang i-explore yun, pero hindi nila mapigilan sarili nila kasi nga kink nila yun eh. But, calling it a kink, ito once and for all, calling it a kink doesn't make it acceptable. Yep. Calling it a kink doesn't make it acceptable. The same way na calling it art doesn't mean it's beautiful or acceptable. May mga art na, dude, invasive. Parang, may mga art na... Wait, hold that thought. Nandito na tayo sa Who's on your list? Who's on my list? Who's on your list, bro? Ako na lang since ikaw ang guest namin. Ko lang to eh. Who's on your list? May stinger. Who's on your list? Pag ako kumanta stinger. pa na to si Arlo, R&B singer to. Dali, who's on your list? Who's on your list? Nakikita niyo yung kulot. No? Ginagago niya lang eh. Pero nanalo siya ng competition, pare. Ulul, gago Ito kailan. ang Darren Espanto ng creative industry. Total lang tayo sa competition, singing competition ko ito. Para lang patunayan sa'yo na hindi ako ganong caliber. Dati sa college, may singing competition. Sabi ko, eto na yun. Malalaman na nila na kumakanta ako. Eto na yun. Tamobe ka dyan, Jobit Baldivino. Rest in Sorry, peace. rest in peace pala. Gago. Ay, hindi. Tama ko yung kulang ka ng pulbos eh. Anyway. So, sabi ko, eto na yun. Sabi nila, anong piyesa mo? Sabi ko, kahit kailan. Kahit kailan, South Border. Abangan nyo to. Nagsimula, putang ina, sobrang epal ko pa noon. Nagsimula ako sa stage, nakaupo.
Sabi ko, Kasi? bigyan mo akong stool. Bakit? Kasi lahat ng mga contestant nakatayo agad. Gusto mo maiba, mag-stand Ako may out? iba spotlight na po. Mm. Talaga? Lagay mo dun. Tol. Mm. Okay pa naman. Nung dumating na tayo dun sa bridge, Mm. yung ano na, yung... Yan. Mm. Tol. Hawak ko na yung mic. Nung doon na tayo sa money note, hanggang sa huli. Nung titili na ako, bro, walang lumabas. Pero nakanganga ako. pero nakanganga ako. So ngayon, nakapikit ako eh. Mm. Alam kong walang lumalabas, pero alam ko ring nakabukas yung bibig ko. So, dilema ko ngayon. Isasara ko na ba to? O nga na lang ako, tapos sasabihin ko na lang, ay, wala kayo narinig? Nag-malfunction yung mic? Dapat tinuloy mo. Kumanta ka pa, tapos wala talaga lumalabas para... Wala, hindi. Ewan ko kung ano nangyari. Wala talaga. Parang, ganun lang yun. Pero, malayo yung mic eh. Kasi nga syempre, as a singer, kapag malayo na, ilalayo mo yung mic. Ay, pag malakas na, ilalayo mo yung mic. Feeling ko yung music gods nayabangan sa'yo. Tol, walang lumabas. Tapos naririnig ko na yung mga giggle. Yung, ano yun? Yung mga bulong, ay, ano nangyari? So, natatawa na ako kasi alam ko mukha akong tanga eh. Nakaganyan lang ako Pero walang lumalabas. So, ang ginawa ko na lang, nung tapos na, nung trumpet na, sabi ko na lang, may nagmamahal ba dito? Tangina! As if makakalimutan nila yung nangyari. So, hindi ka nanalo? Obviously, hindi. Okay. Pero, syempre, dahil delulu ako ng isip ko, hindi baka isipin nila na-off yung mic o ano. Pero hindi, syempre. Ang masama pa nun, gitna akong contestant. Siguro mas sa 20, ako yung pang-10. Meron pang 10. Tapos after nung 20, pupunta kayo agad sa stage. Tapos isa-isa kayong step forward pag tinawag yung pangalan mo. So babalik pa ako sa stage. Tapos wala ako, hindi ulit gumagana yung mic ko na. Hindi, wala. Okay. Pero tol. Hindi, it's never too late to reach your dreams. So pasensya na sa mga nakapanood nun. Okay lang. Work on it. Pasensya na. Ayusin mo yung stinger next time. Yeah. Ito ang top 3. For this episode, since we're talking about Epstein files, other conspiracies, ano ang top 3? Ilian mo lang Top 3 conspiracy theories of all time mo. Ooh, dude. Kasi sabihin mo lang yung topic. Fuck. Ang hirap nito. Top 3. Okay, simula tayo sa third. Shit! Siguro, di ko alam kung ano dito yung pinaka-the best. Pero magsasabi na lang ako 3. Top 3 all time. Top 3, of course, on the third, is this theory that we're not alone. Alien conspiracy. Lahat na. Among Us. Something is among us. Something. So, halo-halo na yan. UFOs, aliens, government involvement. Ilagay mo na siya dyan lahat. Okay. So, the Ahas alien... sa Robinsons. Yeah. Hindi pa. Baka nga pwede mo siyang ilagay dun eh. Baka alien pala, hindi ko alam. Okay. Top 2. Top 2, dude. Pyramids. Ay, Yan. top 2. Ito feeling ko, sige. Punta na tayo dyan sa pyramids. Number 2. Medyo subtopic siya nung aliens. Pero the theory that the pyramids are power plants. The pyramids are power plants. Pag pinag-usapan natin to, bro, isang buong episode yung pyramids ay power plants. Pero there's so much evidence na yung Great Giza Pyramid sa Egypt, yung pinakamalaki, yung 3, yung pinakamalaki doon, hindi siya tomb. Hindi siya tomb. It's a power plant. So, electricity. Yes, sir. Okay. Yes, sir. We can go into it later, pero top 2 yun. Okay. Top 1. Top 1. Probably hindi siya yung super. Baka mag-ano pa yung aliens. Pero top 1, I really believe. Medyo lahat Western kasi wala tayong masyadong Wala ditong conspiracy naglalabas theories. Pero baka meron. Top 1, tol. 9/11 was an inside job. Ooh. 9/11 was That an I inside agree. job.
That I agree. 9/11 was an inside job. Just to add to your top one, mayroong isang streamer yata or basta gamer siya na nag-stream din na nakita ko sa Instagram. Tapos sabi niya, well, here's my idea. What if yung next Call of Duty daw is about 9/11? Tapos yung ending daw nung 9/11, so naglalaro ka na, is napigilan nila yung plane. Oh, shit! Napigilan nilang mag-fly yung plane, pero sumabog pa rin yung building. Ay, gago. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Tapos What yung dulo, the fuck? What? Ganda. Ganda. I would play that Hey, shit. Activision. No. Come on. Bro, ang ganda. Alam mo kung bakit? Kasi totoong... So, pag pinanood mo yung frame by frame, nung sumabog, so, nag-crash yung plane, di ba? May mga puputok na sa ilalim, eh. Iba-iba. Bro. Tsaka imposibleng yung impact ng airplane na yun. Nadama yung baba. Hindi. Hindi ako physician or hindi ako genius. Oo, pero puta, imposible. Tol, you mean to say that the strongest building in New York City Ay gawa ng ay ganun-ganun lang. Tapos kung SMDC, nag-crumble siya, ganun? bro, ay. Hindi ba? Hindi ba? Sorry. Alam mo, dati ako nakatira sa SMDC. Ako din. SMDC ano nga? Ayoko sabihin. Bakit? Magkaroon ako ng Lockout. Magnolia. Bounty Fresh. Redact mo na lang. Reread ako na lang yung pangalan. Pero, wala na eh. Hindi na ako SL. Anyway, so, bro, as in, yung, tsaka sobrang perfect ng pagbagsak, bro. As in, patuwid eh. walang damay eh. Walang no? damay na iba eh. Alam mong, at saka hindi naman gitna or sa taas lang napunta yung plane, di ba? Granted, dalawa, pero tig-isa sila eh. Alam mo bakit sumabog yung baba? Bakit? Kasi pag dun lang daw sa impact kung saan nag-land yung plane, babaksak siya horizontally. Kailangan pa vertical. Dapat nga ganun yung nangyari. Kasi nag-melt yung, let's say, nag-melt yung other side, di ba? You would think na para magtatopple yung side na nandun na lang yung structure. Pero hindi, nag-collapse siya, bro. Tapos, ang pinakamagandang dyan is yung pinakamagandang angle from that news is yung owner Ng World Trade Center. ng World Trade Center na never nagkaroon ng absent. Nag-absent that day. Nag-absent siya for the first time. Sabi sa'yo lahat is intentional. Ito yung legit na one of the strongest evidence why it's an inside job. Days or weeks before nangyari 9/11, may nawawalang trillions of dollars nung nag-audit sila sa US government. Trillions, bro. Ginigisa na yung mga involved, including the president. Si Bush. Meron pa siya, I forgot yung name, yung famous name na siya yung parang, kumbaga siya yung diskaya nung issue na yun. Siya yung contractor. Siya yung kumbaga sa kanya converge lahat nung galit. Hindi ko po alam, Your Trillions Honor. of fucking dollars. Nawawala. And then this happens. Bakit? Distraction. Di na pinag-usapan yun after kasi we're all about, biglang naging bayani na si Bush na, magiganti tayo. Pupunta tayo Iraq. Ngayon, sabi ng mga tao, sige, fuck the issue. Mas pressing to. Everything is intentional, bro. Okay. Everything, sa lahat ng Everything is intentional. sa lahat ng lumalabas sa media. When the public knows, it's because they want you to know. Kasi they have all the power to They have keep all it. the power, bro. Siyempre, people will know parang here and there, even if it's not publicly known. Pero they'll be outcasted or called cuckoo or malilibeling ka. Nagkakapaliwala ka dyan. Kaya nga sila conspiracy theorist na parang mga mga baliw or parang borderline praning. Kasi gusto nilang i-paint na ganun yung mga klase ng tao para wala maniwala sa kanila. Yeah. Kasi it's not yet time for the public to know. Yeah. Okay. Having said that, dito na tayo sa favorite ng lahat ng listeners na segment. Ito ang Unfiltered Takes. Unfiltered Takes. Ewan puta. Pwede ba yan? Pwede. Mas okay yun. Pero ayusin Mas natin maganda. next time. Sorry. Gusto mo isa pa? Take 2. Unfiltered Takes. Yun, puta. Di na ba? Oh, kulot.
may Bawi na ako bawi na. sa UE Pop Idol. UE Pop Idol. UE Graduate Pop nga Idol. pala ng University Good of luck the sa East. mga sasali this year sa UE Pop Idol. Bomba! UE! Alam mo yung cheer ng UE, ha? Oh, gago! Sa bagay, sikat yung sa UST. Bomba! UE! Animal sa... Hindi ba? Hindi ganun, bro. Ba't sorry. hindi ba? Anong kulay nyo? Red? Red. Okay. Tapos Ano- yung uniform namin, mapagkakamalang kang konduktor eh. Di naman. Tol! Hey, Mukha ka lang Gryffindor. Ito Mm. I kid you not. Naka-uniform ako, UE. Alam mo yung may collar na red sa loob? Sumakay akong bus, bro. Bro, terno kami nung konduktor. Tal, para kaming... ako ba papalit? Shift ko na ba? Understudy ba ako, sir? Tuling, no joke. Ang pinagkaiba lang namin, lanyard ko na UE. May nagbayad sa'yo? Wala. Kasi, tinakpan ko ng bag. Tsaka natulog ako. Hindi proud. Tsaka natulog Ako ako. proud. Talaga? Ako proud akong mukhang driver yung mga AB students sa UST. Ano bang uniform ng AB students? Barong. As in barong? As in walang, pinya? Walang any. Pinya pa. Walang any tatak. Pwede kang parang maging pipik. PSG. Ang malala doon, yung mga babae, mukha silang high school uniform, di ba? Skirt. Yeah. Yung may... So, lahat ng lalaki, mukhang magsusundo Ooh! ng babaeng student. Epstein conditioning. Wag naman. Pero ano ang unfiltered take Unfiltered ni take ko. Arlo Yuzon? Sa anong field? Saan? Kahit saan? Ikaw bahala. Holy shit. Kasi last na to. We're gonna wrap up. Oh, we're gonna wrap up. Unfiltered take. Ito, ano lang to. Mababaw pa siyang unfiltered take. Okay lang yan. No disclaimers needed. Kapag maglalaro ka ng games, huwag kang maghiya mag very easy mode. Ooh! There's no shame. There's no shame in easy, let alone very easy. In fact, meron na nga ngayon story mode eh. Na basically, sabi ng mga developers, kung nahihirapan ka pa sa easy, story na lang. Sundin mo na lang. O sundan mo na lang yung story, minimal challenge. Just, Ganda. I agree. Kasi the point of video games is for you to have fun. For you to enjoy. to relax. Not for you to get... Pwede, kung gusto mo ma-stress, part of the game naman yun. Yeah. Pero there's no shame Exactly. na maging bano. Diba? Yes. Alam mo kasi, may mga ibang gamers na feeling ko, lahat, yung buong validation ng pagkatao nila ay dun sa fact na kaya kong i-beat yan sa lethal mode or sa very hard mode. Okay. Yun ako eh. Kaya kayo mga easy bobo kayo, wala na siyang ibang source of validation. Kaya dun yan na lang kinukuha. Kaya nagagalit siya, ba't ikaw nagbe-very easy? Eh, kasi may kukunan ka pa ng iba. So Yung be mga proud. competitive. Oh, May yung mga karapatan ka competitive. lang feeling ko maging ganun kung ang goal mo is to become the very best gamer. Oh, yung mga nagka-climb ng leaderboards. Yeah. At saka if you claim to be the best, baka dapat di ka nagve-very easy. Pero kung putya, casual gamer ka lang, di ba? God of 3, May anak ka. sinigawan ka ng boss mo sa trabaho. Tangina mo, magtutukay ako. O gusto mo lang dumakdak, di ba? Huwag mo nang i-Hall of Fame. Huwag mo na i-Hall of Fame. I-rookie mo na lang. Tapos dakdakan mo si Wemby, di ba? Fucking noob. Joke lang. joke lang. But I agree. Okay. Gamer din pala to si Arlo. Ngayon, eto na. Ang last segment ng aming episode. Yung hindi mo alam, meron kami tinatawag na walang edit question. Walang edit question. Singing bee. Lahat ba to may stinger? Oh. Ah. And ang tawag dito, ang walang edit question natin ay nanggaling kay, nako, very special to. Wow. Nanggaling tong, bro, Oh. you should be proud. I should be Na ito proud. yung tanong na sinasagot mo. Holy shit. Kasi nanggaling tong tanong na to Kay? from none other than our lumpia queen, Wow! Abby Miss Marquez. Abby Marquez. Miss Hello po. Abby Marquez. We're fans. Yeah. Nag-usap kami about Camp Rock, High School Musical, ganyan. Damn! At ang tanong niya is, dalawa to. Shit! Okay. First question,
Camp Rock or High School Musical? Fuck. Okay. Sorry sa Camp Rock fans. Pero High School Musical all day. Kasi, mas kinanta ko yung mga kanta sa High School Musical. Tama. In fact, nung high school kami, nanalo kami sa interpretative dance na ang music namin ay We're All in This Together. Interpretative? Tol, you should have seen it. Meron akong toga na pagubad ko jersey. Oh, Troy Chong. Bolton shit. I mean, Okay. okay, yeah. But yes. Oh. High School Musical. Second question is, Team Edward or Team Jacob? Oof. Fuck. Creepy kasi si Jacob, bro eh. Creepy nga siya. Creepy si Jacob, parang Parang wala gigising ka namang tapos iba. nasa likod mo. Oh, Sino ba yung vampire? sino yung maamoy ng puwet ko? Diba- Putangin na Jacob. Di ba dapat vampire yung sneaky? Hindi, siya Tol, parang... Anyway. Gaganan na siya. So isipin mo, sobrang weird na baka makuha niya yung mga tendencies ng mga aso. Gusto niya magpa-belly rub. Diba? Like, nangaamoy siya ng puwet. Yeah. Creepy Jacob. So, Team Edward. Team Edward. Okay. What an episode. But again, feeling ko makikita nyo pa ulit si Arlu Wow. sa next episode siguro. Next episode. Okay lang if meron kang time. Tingnan ko. If nagtataka kayo, bakit pa iba-iba ng co-host si Leland ever since nawala si Judd? Hindi ko kasalanan Judd. yun. Ako ba yung umalis? Diba? So, Okay Judd, lang yun, Judd. sana masaya ka sa nangyayaring dilemma ko ngayon. Hindi, joke lang. Okay lang yun. Enjoy Pero mo yun, Judd. I'm trying out different co-hosts until I get the best fit for this podcast entering its new era, Juddless era. Ooh. The Juddless era. Juddless era. Ganda nun, ha? Ah. Juddless era. And sana, let me know kung sino yung may natipuhan kayong co-host. Message nyo lang ako or comment nyo below the episode. Okay, ito si Arlu. Dami niyang alam. Wow! Diba? So, let me know. And if you want to buy some of our merch, nasa Projects PH, ang ating walang edit merch. Andun pa rin yung mga Vietnamese, ano yun? I hate Bunny. Vietnamese. Sabi, I hate pho. Vietnamese food is overhyped, sabi ni. Ooh, iconic yun, ha? Sabi nung ex-co-host ko, bro. Ex. But yeah, very iconic. So, bili kayo doon. And comedymanila.ph/shows for all upcoming stand-up shows. And supportahan nyo ang lahat ng ads sa Yes, Pilipinas para hindi mawala ng trabaho sila, Arlu. Yan lang. Arlu, anything else? Sorry, kailangan ko palang tanungin yung next. Ano yung tanong? Kailangan ko magtanong sa next guest namin. Ako, kailangan Oo. ko magtanong sa next. Pahirapan mo yung next guest. Holy shit. Mm. Sige. Ito ang walang edit question ni Arlu Yusong. Sige. So, nag-usap tayo about Epstein Island. Ito. Sa tingin mo, kung merong 3 artista sa Pilipinas Putang ina. na malamang na susceptible na nandun sa loob ng Epstein list, sino? Sino yung mukhang kakain ng bata? God damn. Seryoso ka dyan? Ay, nandito na tayo, tol eh. Dalawang tanong. Dalawang tanong. Yan! Gusto ko yan. 2 questions. Tapos mamimili sila alin yung gagamitin nila. So, Ganun na. yun yung first question. Co-host na to. May mga ambag. So, yun yung first question. Second question. Kung bibigyan mo si Sara Duterte ng running mate, Ina. tatakbo Wait daw lang. siya eh. Ayoko, pareho eh. Ano pareho? Iba-iba mo yung palo. Ibang topic na. Parehong political eh. Okay. Oo. Ay, yung isang malaswa eh. I mean, isang fucked up eh. Fucked up eh. Ito Isang nakakainis na. mahirap. Isang Pero- fun. Isang fun. Isang fun. Isang fun. Okay, Oo. isang fun. Masyadong fucked up yung mga naiisip mo eh. Sige. Sorry. Ito na lang. Anong mas pinapanood mo nun? MTV o Mix? Maging sobrang din yun. At yan po, dyan nagtatapos ang episode na to. Maraming salamat. Arlie Yuson. Salamat din. Ganito pala dito. Thank Saya. you, bro. Saya. Saya, Thank you saya. sa mga conspiracy shit. Sana marinig Yes, sir. ulit Sana namin. maniwala kayo.
At ito ang Green Room series. If you want some more of these episodes, comment kayo below and share this episode to your friends, loved ones, enemies, whatever. Ito si Arlo Yuzon, Leland Lim, at ito ang walang edit with Leland Lim. Wala nang edit. Post na natin yan, Gab. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.